I-verify mo nga yun sa Registry of Deeds yung mga ilang titulo na yun sa amin sa bahay. Although nabili lang namin din yan nung Tagalagro. Pagka tiningnan mo, wala namang cancellation yung title. Wala namang Kailan niyo po cancellation. na-acquire yung title niyo? Kailan niyo po nabili? So, mga 1990 na, mga ganyan. Mga 1990. Oo. So, wala namang cancellation na nakalagay, naka-attach sa likod. Kailan niyo po huling na-verify na gano'n? Na wala namang nakalagay? Noon ding kasi yung nanay ko kasi importante po yung yung panahon. Kasi hindi technical minsan tayo dyan sa mga panahon na yan. Sa bagay po. Kaya ang akin lang po, hindi sa akin hanggang ngayon, naniniwala pa rin ako na sapagkat yan na ipawalang bisa nga yung titulo ng mga yung napawalang bisa na yan. Yung paniniwala niyo po na yan, meron po ba tayong parang lawyer na nakausap dati na parang nabanggit niya sa atin nung sinabi natin sa kanila sa lawyer na kinancel na yung aming yung PD 293 through GR 70484. So, meron po ba silang komento na parang ganon? Okay, nung ako kasabay lagi ni Kapitan Brin sa mga ganyan-ganyan sa PCUP, parang napag-usapan din yan na yung aming titulo ng bawat individual buhay pa. Kaya lang hindi ko kasi nakasaksi kung yung sinabi ba ng pinakita talaga ng iba yung legal na papel na yung aming bawat titulo sa pangarap ay buhay pa. Naniniwala lang sa kaisipan ako na still sa bawat tao pa na award ng Marcos ang ating lupain dito ay siya pa rin ang may-ari. Although sabi nga ng iba ng kausap ko na i-reverse man yung kaso pabalik sa Carmel, wala naman yatang wala namang pagkilos yung Carmel para talaga mapawalang bisa yung bawat individual na title. Kaya may mga kaso dito sa amin sa pangarap sa 181, may mga kaso dito na hindi i-reverse case yata ito, yung kay Manong Hoben. Nanalo naman siya sa Court of Appeals. May decision naman na hindi naman napatunayan na gano'n na sila parang buyers in good faith, parang gano'n na may decision kasi na may kinuha kong isang pirasong decision na nakalagay doon na parang may hindi napatunayan na sila may illegal. Ano po yung sinampang kaso ng kalaban? Ownership, possession, parang ganun, or injectment, or injectment, parang nasa folder ko kasi ngayon sa So, sa madalit sabi, sir, ako, hindi talaga ako sobrang pamilya sa case ng pangarap. Kahit ito na lang, kung kailan lang ako nakikisali sa talakayan tungkol sa estado ng pangarap. Samot-saring naririnig ko na still para sa atin pa rin yung posisyon ng lupa. Kahit man may napag-utusan na ng Korte Suprema na ibalik sa Carmel yung lupain, wala naman daw siyang paggalaw doon sa mga bawat individual titles. Hindi ko rin alam, sir, yung legal sobra niya. Kung ganun man, ng ating sariling pag-intindi, siguro i-verify natin sa lawyer natin siguro, maganda na ma-verify natin. Ang tanong, kung parang may confusion in a way, na yes, sa kaisipan ng mga tao, katulad nyo naman, naliliturin kayo sa inyong sariling parang kutob lang, o pakiramdam na gano'n. Kasi ang nangyayari, kung aking pong tama po yung pagkaalam ko, sinarahan nila yung main gate dyan, hindi na kayo makapasok sa dating daanan, sa bungad. Tapos, may mga inararo na nila yung mga bahay dyan, na particular malapit sa Araneta Avenue. So, ibig sabihin, kung aking i-analisa, sarili kong pag-analisa, kung hindi naman pala napatunayan ng kabila yung kanilang ownership talaga na legal,
Ibig sabihin, parang may mga paglabag na nangyayari dyan. Tama po ba kung Tama po. nangyayari? Yes. So ano po sinasabi ng ating LGU, yung ating City Hall na despite na merong mga confusion na hindi malaman talaga yung pagmamayari, ba't pinapayagan nila na ganunin po yung mga... Yun na nga po, maski na po nakadalo ako doon sa mga pag-uusap namin tungkol dyan sa pangarap. Sabi ni Mayor Oka, nasa korte na yung usapin. Sabi nga namin, yung pisinorder namin, yung mga threatening dito sa area ko, baka pwede tayo may magawa kasi ang dami pa sobrang tao na nakatira sa area. Hindi naman nila kayang paalisin yan kasi wala naman silang bargaining na ginagawa. Sabi ko, sana ma-preempt yan at matigil yan. Kaya kami humihiling sa kanya ng tulong. Kaya lang, ang nangyari na tulong na hindi masyadong malalim ang tulong, kundi yung mga ganyan-ganyan lang, papulis-pulis tawag lang. Hindi ko talaga na-addressan. Hello. Magandang gabi po. Ayun, so doon po muna tayo magtatapos sa mahaba po itong aming naging usapan ni Kap Kiboy ng Barangay 181. At siguro yun na lang po muna kasi meron tayong mahalaga pang pag-uusapan. May nagsasuggest kasi na limitahan natin yung ating broadcast na hindi masyadong mahaba para yung iba naman ay makasabay din. Minsan daw yung cellphone, yung load, hindi siya ganong full charge. Sige. Total, ilan na ba tayo? 28 na tayo. So, pwede na sigurong simulan, Ang ating bilang normally 50 Yung peak viewers natin 50. So, pakiusap ko lang po ulit. Patuloy po tayo nananawagan na pakipagsabi po sa ating mga kakilala, particular yung mga leaders natin diyan sa Barangay 181 at Barangay 182 na meron po tayong ginagawang advokasya na ganito po nga, Pangarap Village 181, 182, Citizen Internet Broadcast, Boses ng Pangarap, Land as One. Ang pinag-uusapan po natin dito yung land ownership ng buong 156 hectares ng Pangarap Village at yung mga nangyayaring mga harassment, mga deprivation, mga illegal demolition at kung ano-ano pang paglabag sa batas, na ating pong na-experience. Okay, sige, bati po muna tayo. May nagpapa-shout out dito. Si classmate Rex Santiago naka-tune in. Magandang gabi, classmate Rex Santiago. Magandang gabi sa iyo at sa iyong pamilya. Nawa nasa mabuti kayong kalagayan, At sino to? Ricky Wanesa. Pa-shout out naman diyan. Good PM sir, watching from Iloilo City. Magandang gabi sa iyo, Sir Ricky. Girly Flor de Lisa. Ito, si Ate Girly. Kapitbahay namin to. Good evening, Eric. Magandang gabi rin po, ate. Amado Ligaspi, naka-join. Renato Ortiz. Magandang gabi, mate. Magandang gabi rin naman. Okay. Pa-share lang po, Pa-share lang. Ito, Lanmad Lono YLNV. Good evening. Hirap naman pronounce ng pangalan niya. Ayan, marami nang naka-join. Neptune Dumlao, si Marcio Niga, nandiyan na naman. Rafael Ong, Peli Abaratike, Laureta. Ayan, sige lang po. Join lang po tayo at uumpisa na kagad natin ang ating topic para nang sa gayo marami po tayong mapag-usapan. Okay? So, kayo na po bahali mag-invite sa... Nag-send din ako nung invite sa Zoom, kung meron pong gusto mag-join. Okay. Ito po yung ating pinag-uusapan na topic, kung maalala nyo pa, yung sa Department of Education at CDI, Carmel Development Incorporated, na ito po,
criminal case o civil case ano na ipinail. Unang-una diyan yung recovery of possession with preliminary injunction ano. Ang nagpetition niyan yung Carmel. At pangalawa itong injunction case ano, ang nag-file din ay ang Carmel. Okay? Tapos yung declaration of ownership and quieting of title, ang nag-file din Carmel. Okay? Sa RTC, panalo po dyan no? Dyan sa Caloocan City Hall. Kaya, ewan ko, mukhang delikado tayo sa RTC, ano? Pagka sa RTC, parang majority, nananalo si Carmel, So, kailangan masilip natin yan. Bakit nangyayari ngayon? Ang gusto kong i-point out sa inyo dito, yung mahalagang aspekto. Kasi ito mamaya babalikan natin. Ano? Sasagutin natin yung tanong ni Congressman Erese doon sa privilege speech niya. Yung piniplay natin kagabi. May tanong kasi si Congressman Erese, ba't hindi raw mag-file nung recovery of possession kung kiniklaim ni Araneta. Ano? Ba't hindi daw mag-file ng declaration of ownership? Ano? So ito ang sagot sa ating mahal na congressman. In fact, ginawa na po nila yan. Way back nagsimula to 1998 started yung pag-file ng kaso ng Carmel March 17, 1998 at natapos po yan ng February 20, 2002 nagkaroon ng Supreme Court decision through GR number 142572 Gusto ko pong maunawa niyo yung tatlong kaso na ipinail ni Carmel ang 30 kaso na ito ay nagpapatunay lang, gusto niyang i-establish yung kanyang ownership. Kaya nga, sabi niya dito, recovery of possession at preliminary injunction. Yun yung unang-unang kaso. Kasi at that time, parang meron ding tinatayong panibagong building dyan, yung Department of Education sa Pangarap High School. Kaya may injunction, parang pinapatigil po nila din yung pinapahinto. So, ganun yung pinail na kaso ng Carmel. At in fact, merong sole case na injunction case lang against naman kay Principal Clarita Martinez. Ewan ko po kung naabutan niyo po si Ma'am Clarita Martinez. Okay? So, yan, pangalawang kaso, no? Tapos yung pangatlo, yung declaration of ownership and quieting of title. Pinapaquiet ni Carmel, dinideclare niya yung ownership niya doon sa titulo ng Pangarap High School. Civil case number 16181 po yan. Okay? So gusto ko pong mapunan niyo yung mga numero. Let me know, mag-comment po kayo kung maliwanag po yung mga binabanggit kong mga katotohanan dito. Hello mate, Manny Paleno. Good evening sa'yo. Nasaan ka ba? Nasa Myanmar? Out of the country ka, no? Trabaho, no? Myanmar ba o Laos? So, pagpalain ka dyan, Amado Ligaspi, good evening sa lahat. I-comment nyo din po kung malinaw itong sinasabi ko po dun sa mga naka-tune in. Meron na po tayong 24 na viewers. Paki-share po para dumami pa. Okay? So, yun nga, ang layon po ng ating programa, again, waiver muna. Ito pong dinidiscuss ko, hindi po ako lawyer. Again, waiver po. Ito po ay walang kwenta, kung ito po ay sa harap ng korte, ang kwenta lang po nito is para po sa ating individual consumption sa mga residente ng Pangarap Village. Kasi wala po so far, since na nandyan ako at saka nung umalis ako sa Pangarap, wala pong nagpaliwanag ng ganito yung effort. Hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, wala pong gumawa nito. Kasi nga, unang-una, hindi madali ito. Kailangan mo din ng kapal ng muka, para maipaliwanag din to kahit na hindi ka karapat dapat pagpaliwanag dahil sa the spirit of tinatawag nating information dissemination at for the spirit of kawanggawa at advocacy,
kinakapalan na lang po natin ang mukha natin dito sa ating programa, ano, kahit di po tayo karapat-dapat. Kaya yung mga mag-criticize po sa akin, no, yung magko-comment ng masama, wine-welcome po natin yan. Ano, patunayan nyo lang po na may mali akong sinasabi. Ano, sa mga magki-criticize, ano, patunayan nyo lang po na may mali akong sinasabi. Ano, kung di nyo po papatunayan yan, manahimik po kayo at sumuporta na lang po sa ating programa, ano. Share, spread the love na lang po, ano. So, yun po ang sinasabi natin dito. So, ito po yung tatlong kaso, ano. Sa kahuli-hulihan niyan, sabi nga, napakahaba-haba man ng prosesyon, inabot ng ilang taon po ito. Ano, ang punot dulo niyan, sa Supreme Court. Panalo po ang Department of Education, ano. Yun nga, through GR number 142572. At yun po ang sisilipin natin dito, yung content po. Gusto ko pong makita niyo po yung content, ano? Kasi pag sinilip niyo po yung content, magkakaroon kayo ng idea kung papaanong dinesisyonan ng Supreme Court in favor of the Department of Education yung kaso, ano? At ito po, ang mahalaga dito kasi sa aking maliit na pagkakaunawa, ito po ay precedent case na, ano? Ibig sabihin, ito po ay kung meron na naman uli na ito po ang dapat yung maunawa, no? Kung meron na naman pong uli, ako po hindi po ako korte, no? Ang final say again ang Supreme Court o ang any court, no? Sa aking maliit na pagkakaunawa, kahit itanong niyo po sa lawyer ninyo, ano, ito po ay precedent case na, no? Lahat ng desisyon ng korte ay ginagamit po ito para maging pattern sa mga susunod pang kaso, ano? Yan po yung sinasabing precedent case, ano? So, ito po yung detalye, ano? Nung kaso, ano? So, yan nga po, GR number 142572, ano? Republic of the Philippines, represented by the Department of Education, Culture and Sports. Ang petitioner po. Ang respondent dito, si Carmel Development Incorporated. So, tandaan po natin, sa RTC po, panalo po si Carmel. Kaya itinaas po ito sa Supreme Court, ano? At yung una, ang petitioner sa RTC, ang petitioner si Carmel. Tandaan niyo po yan, ha, wag po kayo maliligaw. Okay? Tandaan niyo po. Sa RTC po, ang petitioner si Carmel, no? Ang sinampa na kaso ni Carmel sa Department of Education, yung recovery of possession with preliminary injunction case, at saka yung declaration of ownership and quieting of title. Tandaan niyo po yan kasi napakahalaga po niya, no? Pagka binunot na natin yung ating pinupunto, ano? Tandaan niyo po. Napakahalaga niyan. So, ito po yung mga naging usap-usapan sa Supreme Court. Okay? Dali bakit ganoon? Hanap tayo ng magandang Yan, to. Ito po, available po sa internet to, na search ko lang po dito sa lawpil.net. Public document po ito, no? Public document po ito. So, hindi naman po sigurong masamang pag-usapan. Public document po ito, pwede niyo pong kunin po ito o i-review niyo sa sarili niyong pag-aaral, ano? So, ito po yung ang judge po diyan si Judge Carpio. Okay? So, kukunin ko lang po yung mga main points. Kasi mahabang mahabang mga salaysay. Ayan, mahaba po 'yan. Mauubos po yung 30 minutes natin o 1 hour. Okay? Ayan. Nakita niyo po? Ayan. Mahaba po 'yan. Nabasa ko naman pong lahat, pero ang bibigyan ko lang po nung diin yung mga main points, yung mga main points, So, umpisahan po natin dito sa unang paragraph. Okay? Umpisahan po natin dito sa unang paragraph. Ayan.
Ito yung kaso, ito yung case na rinay sa Supreme Court. Ang sabi ito, before us is a petition for review. Ewan ko, nakikita niyo po yung text, ano? Lakihan natin. Ayan. Before us is a petition for review on certiorari under Rule 45 of the 1997 Rule of the Civil Procedure, seeking to annul the August 16, 1999 decision and the March 17, 2000 resolution of the Court of Appeal in CAGR-SP number 49388. So, ibig sabihin, ang nangyari, RTC pumunta sa Court of Appeal, sa CA. Ito po yung mga dates, ano? So, gustong itaas, no? Ang petitioner na dito ngayon, yung DepEd. So, kung maintindihan niyo po yun. So, pag sinabi po kasing certiorari, legal term po yan eh. Ibig sabihin, nagre-request po yung Supreme Court doon sa mga document, doon sa mga kaso na nandun sa babang hukuman. Ano? Ito nga, ito yung kaso. No? Nagre-request para ma-review nila at matalakay nila. Ano? Ang subject na kaso po diyan ay yung decision na ginawa noong August 16, 1999 at saka yung March 17, 2000. Ano? Yung SP number 49388. Yan po, nanggaling po yan dito sa RTC. Ayan, yung tatlo po na yan. Tandaan niyo po wag po kayo maliligaw kasi maganda na maintindihan niyo po. Diyan po nanggaling yan sa RTC, yung tatlong kaso na yan. Tapos, itinaas, kasi sigurado, hindi naman parang final lang so, nag-apila ang Department of Education. So, ipinunta nila doon sa CA, kung sino man ang nagpunta roon. Tapos, hindi pa rin satisfied, itinaas sa Supreme Court. So, yon. Kaya nag-request ngayon ito si Supreme Court to review the petition under the rule ng certiorari. At ito ngayon yung mga antecedent facts. No? Ano ba yung mga factual background? Ito yung sinasabi ko nga sa inyo. On March 17, 1988, ayan, yung in-highlight ko po dito, started yung kaso March 17, 1998. Dito po natin makikita yan. Ayan. Dito sa antecedent facts. On March 17, 1988, Carmel Development Incorporated, Carmel for brevity, filed with the Regional Trial Court of Caloocan City, Branch 125, a complaint for recovery of possession with preliminary injunction against the Department of Education, Cultures, and Sports. Comment lang po kayo kung malinaw po yung sinasabi ko. Manny Paleno, yes mate, Eric, nasa Myanmar ako. More power sa'yo. Just listening here. Okay, thank you mate. Kagawad Romeo, nandyan na. Chris Curado, Libatiki, classmate ko yan eh. Parang puro classmate ko, no? Very supportive sila. Sige po, pakishare lang, ano? Tuloy po natin yung ating discussion. Okay. Ang sabi nga dito, yun yung unang RTC case na ipinail sa Regional Trial Court ng Caloocan. Ang nag-file nito ang Carmel. Ang respondent ay ang Department of Education. Okay? And the Caloocan City School Board or School Board for brevity docketed as civil case number C18264. Okay, ito nga po yung pinapakita ko sa inyo nung una pa lang. Ayan. Recovery of possession with preliminary injunction. Okay, so balik po tayo dito sa antecedent facts. So, Carmel sought, ito yung kanilang gusto mangyari. Carmel sought to recover possession of a parcel of land covered by the transfer certificate title number 64007 at saka 15807 allegedly occupied ng Pangarap Elementary School at Pangarap High School, which were established by the Department of Education. So dalawang eskwelahan po ang subject matter dito sa ating pinag-uusapan. Hindi lang po yung high school, kundi kasama po yung elementary at high school. Sana po malinaw yan. Now, second paragraph, the Department of Education filed a motion for extension of time to file answer dated April 16, 1998, as well as a manifestation with motion to dismiss, dated naman April 24, 1998.
Okay? On April 27, 1998, Carmel filed a motion to declare defendants in default, okay, alleging that the period to answer had already lapsed since the subpoenas were served upon the Department of Education and the School Board on April 2, 1998 and March 2, 1998 respectively. Naintindihan niyo po sinasabi? So, parang meron mga technicalities dito yung patungkol sa pagpapile, ano, yung pag-serve ng subpoenas, ano, yung mga pagtanggap ng mga dokumento na nire-raise yung technicalities, no, nung kalaban ni Carmel. Okay? On the same date, April 27, 1998, the trial court granted the motion declaring the Department of Education and School Board in default in allowing Carmel to present its evidence ex parte. Okay? Next paragraph. In an order dated April 29, 1998, the trial court declared the motion for extension of file to file an answer filed on April 28, 1998 by the Department of Education and the School Board as moot and academic. Thereafter, in an order dated April 30, 1998, the trial court declared that no action shall be taken on the manifestation with motion to dismiss filed naman on April 30, 1998 by the Department of Education and the School Board, considering that the defendants have already been declared in default and have lost their standing in court. Ito po medyo technical, ano, kung aking susundan lang yung mga sinasabi, kung hindi nyo masyadong maiintindihan ano. Pero sa aking pagkaunawa, parang ang inaano lang dito yung mga parang mga timeline, ano, kasi sa korte may mga timeline yan no. Pagka hindi may nire-request ang korte na pinahingi ng dokumento, no, at hindi mo na submit agad, ano, merong mga ganong sistema, no. So pwede kang ma-technical, ma-default o kung ano man yung tinatawag nilang term doon, ano. Ngayon, ang ano lang dito, inaano lang yung proseso ng mga kaso, ano, sa RTC. Parang sinasite lang, nire-review lang nila, no, at ipine-prepare nila yung sarili nila for the discussion. Okay? Ngayon, puntahan natin yung ruling. May ruling na kasi yung Court of Appeals, 'di ba? Panalo nga yung Carmel dun sa RTC at nagkaroon ng ruling ang Court of Appeals. Ito po yung babasahin ko. Okay? The Court of Appeal justified the dismissal as follows. Private respondent claims in its comment and supplemental comment that it has fully complied with the requirement of the said circular by the presence of the certification by its counsel that the petition does not contain certified true copies of the assailed order. Okay. In its reply, petitioner adds that the certification preferred and attested by the counsel of private respondent is not sufficient compliance with Supreme Court Administrative Circular Number 494. Ito, may mga binabanggit na mga section, ano. Okay, tignan natin yung punot dulo. The certification found at the end of the complaint in question read as follows. Si Juan Victor Llamas under oath states that he is the counsel of Carmel Development Incorporated and the plaintiff in the above entitled case who prepared the foregoing complaint. The allegation therein are true of his knowledge and belief, and further certifies that the plaintiff has not commenced or filed in any courts or tribunal and other action involving same parties and issues. That to the best of knowledge, no such. I think para nakikita ko dito, hindi ko siguro kailangan basahin na ng kasi mauubos yung panahon natin. Puntahan ko na lang siguro yung main issue. Okay? Kung bakit pumunta sa, basahin niyo na lang po.
Bakit pumunta sa Supreme Court? Ito po, yung main issue. So, kaya itinaas ng Department of Education sa Supreme Court, ito yung issue. Ano? Na sinasabi dito, the Department of Education assailed the dismissal of its petition raising the following issues. Ito, A, whether or not the Court of Appeals erred in dismissing the petition on the ground that it was not accompanied by certified true copies of the assailed decision and resolution but only duplicate original. So yun ang unang punto sa documentation, na maaari daw nagkamali, no, ang Court of Appeals erred in dismissing the petition. Dinismiss yung petition nila, no, at sinasabi ng Department of Education maaari nagkamali yung CA, kaya itinataas po namin sa Supreme Court. Yun lang po ang gusto sabihin dito in terms of the documentation aspect. B, whether or not the Court of Appeals erred, kamali, no, in not ruling the grave abuse of discretion was committed by the trial court when the latter denied petitioner's motion to dismiss, notwithstanding the fact that the private respondent's pleading shows litis pendentia. Okay? May legal term na dito, medyo bumibigat na yung litis pendentia. I-search nyo po yung litis pendentia. Pag sinabi pong litis pendentia, ang sabi po diyan ng ito parang nanggugulo lang no? Parang meron ng mga ibang case na dinidinig, tapos nagpapile pa ng kung ano-anong mga kaso o case, no? Ayan, basahin ko po sa inyo, no? Litis pendentia, yan po yung ibig sabihin. So, mag-aral po tayo dito ng mga legal terminology, para maintindihan po natin ng konti. Dito sa internet naman makikita natin. Ayan, litis pendentia as a ground for the dismissal of a civil action. Pwedeng maging ground yon to dismiss your civil action. It refers to a situation where two actions are pending between the same parties. It's either the respondent or the petitioner for the same cause of action, so that one of them becomes unnecessary in vexatious. So, ang pinupunto dito ng Department of Education, kaya nila itinaas sa Supreme Court, na maaaring nagkamali yung Court of Appeals, doon sa kanilang ruling, at nagkaroon ng grave abuse of discretion doon sa baba, doon sa trial court, when the latter denied petitioners motion to dismiss, notwithstanding the fact that the private respondent's pleading shows litis pendentia. Ang private respondent po yung Carmel, pleading show litis pendentia. So, in fact, makikita nga natin yan kasi ang sinasabi lang dito ng Department of Education, ng attorney siguro nila, maraming ipinail na kaso doon pa lang sa lower court, sa RTC. Ito nga po yun. Ito po yun, yung pinapakita natin. Ayan. Okay? So, nagiging vexation, kung babalikan po natin yung definition ng litis pendentia, or pwede rin dyan tawagin yung sinasabi na, mamaya mababanggit din yung forum shopping. Yung forum shopping, diskarte po yan na magsampa ka ng kaso, tapos parehas naman yung usapin na pinag-uusapan nyo, same property, tapos iniiba-iba mo lang yung kaso, katulad nga na ito, recovery of possession with preliminary injunction, tapos injunction, tapos declaration of ownership, where in fact, they are just the same property. Ang kiniklaim dito nila yung sa Pangarap High School tsaka Elementary High School. So yon, nagpakita ng parang forum shopping. Okay? So ito yung pinupunto sa letter B, na nire-raise ng issue ng Department of Education. So whether yung last, whether or not the Court of Appeals erred in ruling that the private respondent has complied
with the Supreme Court Administrative Circular Number 0494. Ito na nga yun, yung forum shopping, itong Supreme Court Administrative Circular Number 0494. Ano, kung titignan mo yan, ayan po yan, no? Ito po yung, ano, yan. Yan. So, mababanggit dyan, to prevent forum shopping or multiple filing of such pleadings. So, ni-raise ng Department of Education. So, magaling, ano? Maganda itong argumento na nire-raise ng Department of Education dito, ano? So, may litis pendentia, tapos may forum shopping, ayan, pinapakita diyan. So, yun yung grounds nila para ipa-review yung certiorari sa Supreme Court nga, ano? Kaya itinaas nila doon sa Supreme Court. Okay? So, meron ditong the petition is meritorious. So, yun ang ito na yung court ruling, no? So, the petition is meritorious. Again, ang petitioner dito is Department of Education. So, nakita ng Supreme Court na may merit yung sinasabi ng petitioner, no? So, ngayon, ito yung may tatlong issue dito na binanggit, ano? Ito yung unang issue, yung first issue, yung proprietary dismissal of the petition. Yan yung first issue, ano? Tapos, ang second issue naman, basahin niyo na lang po, no? Ang second issue naman, ito nga litis pendentia. Yung sinasabi natin, ano? Na mayroon ng civil case, ano? Sabi dito sa litis pendentia, ground for dismissal yan for of a civil action refers to a situation where two actions are pending between the same parties of the same cause of action, so that one of them becomes unnecessary and vexatious, ano? Hindi mo naman kailangan mag-file ng tatlong kaso pa, no? Hindi mo na kailangan ilang sinasabi dito. Hindi mo kailangan mag-file ng tatlong kaso. Yung hindi mo kailangan mag-file ng recovery of possession with preliminary injunction, injunction case, declaration of ownership, and quieting of title. Unnecessary na yan, sabi ng korte, no? So, yun ang tinitignan dito na ruling ng korte. Okay? So, balikan po natin yung, ano, ayan. Ayan. So, yun ang second issue, yung litis pendentia. Ang third issue, yung compliance with the Supreme Court, yung Administrative Circular Number 0494. Ito naman yung forum shopping, ano? Ito babagsak naman dito. Yan, ito po yung circular na yan. Number 0494 February 8, 1994 na, ano. So nagpalabas ang Supreme Court na napagkaalaman nila siguro na pagtanto nila ang daming mga complaints, ang daming mga petition, yung mga pleading pare-parehas lang naman, ano? Ayan, no. Subject, additional prerequisite for civil complaints, petitions, and other initiatory pleadings filed in all courts and agencies other than the Supreme Court and the Court of Appeals to prevent forum shopping or multiple filing of such pleadings. Ayaw na nila yung parehas lang naman na property ang pinag-uusapan, kung saan-saan ka nagpa-file, ano? Ayaw nila nung ganon. Gusto nila tapusin na muna yung isang kaso na yon bago sundan. So meron silang mga ano diyan, may mga qualification. Hindi na tayo pupunta po doon sa detalyado na yon, ano. So yung mga lawyer yung mga lawyer na nakikinig na nakatune in sa atin, let me know po kung mayroon tayong mga sinasabi dito na hindi ayon sa legal na pagkaintindi. I-correct niyo po ako. Okay? So yun po yung tatlong sinasabi dito na pinupunto noong ating petitioner, ano, sa Supreme Court. Okay? Yung una, balikan natin, ang issue niya, yung first issue is ito more on sa documentary requirement to, no? Yung proprietary dismissal of the petition, no? Yun yung first issue. So dinismiss yung petition doon sa baba, ano? Kaya umangat sa Supreme Court. Pangalawa, yung litis pendentia. Pangatlo, yung
Administrative Circular Number 0494, which is yung forum shopping, no? So, dito, ipinapakita na sa bandang huli na granted yung petition. Ayan. Wherefore, the petition is hereby granted. So, the decision of the Court of Appeals dated August 16, 1999 and the resolution dated March 17, 2000 dismissing the Department of Education petitions are set aside. Okay? Sinet aside na. So, the complaint filed by the respondent, yung Carmel Development Incorporated, against the Department of Education with the Regional Trial Court of the Caloocan City, Branch 125, in civil case number C18264 is dismissed without prejudice. So ordered. Ayan, ayun po yung Melo, Chairman, Bitog, Panganiban, and Sandoval. Okay? So, again, balikan po natin yung original na civil case na isinampa. Dapat na maintindihan niyo po yan. Ayan. No? So, may kinalaman sa pagmamay-ari yung sinampa nila. Pero pagdating sa Supreme Court, nag-rule ang Supreme Court na i-dismiss in favor of the Department of Education yung mga kaso na yan. Yung recovery of possession, yung injunction, yung declaration of ownership, inquieting of title. Dahil nga doon sa mga nabanggit nating mga sinasabing issue, na tatlo po yun. So, panalo po ang Department of Education. So, meaning, ang recovery of possession, ay talo. Doon sa mga lawyer, nakakaintindi, paki-correct niyo po ako kung mali yung sinasabi ko. So, ibig sabihin, pagdating sa RTC, nanalo sila, sa CA, ganun din, pero pagdating sa Supreme Court, talo. Kumatig ang dinismiss lahat ito. Itong lahat ng petition ni Carmel, itong recovery of possession with preliminary injunction, civil case number 18264, itong injunction case, civil case number 17762, Carmel B. Clarita Martinez, yung principal ng Pangarap High School, yung declaration of ownership and quieting of title, yung civil case number 16181. So, ang lahat ng pong ito, dinismiss ng Supreme Court in favor of the Department of Education. So, ano po ang iisipin ninyo? Kayo po, yung mga nakakaintindi po, yung sa ating lawyer po, So, ano pong ibig sabihin, yung mga civil case na yon na talo sa RTC at dumating nga doon sa Supreme Court at nagkaroon ng ruling ang Supreme Court o decision na dinidismiss yun. Dinidismiss. At in favor of sa Department of Education. Okay? So, comment po kayo, comment, kung may mga lawyer po na po sa atin. Sige, comment po muna tayo o shout out. Sige, break po muna tayo sa legal discussion. Sige. Marian Santoa from Germany, humahabol, watching from Germany po. Hello po uli sa lahat. Gandang gabi po. Anong oras po dyan sa Germany po ngayon, Ma'am Marian Santoa? Marcioniga, God bless po. Pangarap Village 181-182, may awa ang Diyos. Pray lang po tayo. Ayan. Share lang po share Si Florante Chanweco Taglukop. Ayan, nag-join din sa ating So meron po tayong 26 viewers ngayon. Konti Kahapon 50 tayo. Ano ibig sabihin nun? Konti yung ating viewer ngayon kumpara kahapon. Ibig sabihin siguro walang masyadong nag-share. Share po, pakisuyo. Yung mga kapitan kaya natin nanonood, Cap Kiboy, Cap Bren, nanonood po ba kayo? Let me know po comment lang kayo. Si Tarlet Joanne nag-join. Ayan. Basahin ko po muna itong mga comment nyo dito. Yung mga shout out. Okay? Ay, maisingit ko rin po yung
ating kasama, no? Parang may namatayan po ata sila. Condolence, ano po, doon sa ating kasama kay Ate Loretta. Yung isa ata sa mga kamag-anak nila ay pumanaw, ano? Kami po ay nakikiramay, Ate Loretta. Condolence po. Pasensya na po, medyo hindi ko po masyadong napansin dahil sa aking kabisihan dito sa paghahanda ng ating mga tinatalakay, ay hindi ko na po personal na ano po ang aking ano. Ngayon na lang po. Condolence po. Magandang gabi po sa inyo. Okay? So, yan. Sige, comment po kayo. Comment po kayo. And let me know kung ano po yung ano. Nakashare po sa groups. Ayan. Thank you po, ate. 5 p.m. daw po sa Germany. Yan. Ate Marian, gusto nyong tumawag sa akin sa FB chat o FB call? Pwede ko po kayong makater kung gusto niyo pong magsalita po ng ilang mga salita or bumate. Pwede ko po kayong i-call niyo po ako, friend naman po tayo. I-call niyo po ako sa FB page o FB call. Pwede ko po kayo kahit wala pang Zoom, Yung meron naman pong Zoom, meron po akong invites na sinend, So i-send ko rin po ngayon dito yung invites ko para yung gustong gusto ko po kasing maano yung feedback. Jet Estacio, more power po and God bless your good works. Salamat po, Sir Jet Estacio. Okay. So, mag-send po ako ng invites dito po i-comment ko po dito sa ating stream. At kung meron po kayong Zoom, yan, welcome po kayo. Ayan, pinis ko na po dyan. Okay. Si Ate Pame Cuartero. Ate Pame, good evening. Mukhang hindi ka inantok ata ngayong gabi. Nung mga nakaraang gabi, parang nakatulog ka ata ng maaga. Good evening po. Ano po, Ate Pem, paki-click po yung Zoom kung gusto niyo pong magkwento sa amin. Medyo na-discuss ko naman na yung importanteng discussion sa gabing ito. So, pwede po tayong tumanggap ng ating mga pagbate o Zoom conference, Please po, let me know. Okay? I-click nyo lang po yan. Yung Zoom invites na nandyan na nakapaskil ngayon para ma-post ko po kayo. Jennifer Irom Corpus, join. Ayan. Sino yung nag-like nung si Kelly Lacqueres. Kelly Lacqueres. Okay? Click nyo po kung gusto nyo may Zoom kayo, ipipid ko po dito. Okay. So, gusto ko pong balikan yung sinabi ng ating kagalang-galang na congressman kahapon, yung kanyang privilege speech. At gusto ko pong i-play uli kasi meron siyang tanong doon Meron po siya tinatanong bakit di daw mag-file ng recovery of possession at declaring ownership yung si Carmel. Bakit nagre-resort doon sa mga harassment, sa mga pananakot, sa mga violence. Tingin ko po mahihirapan siya. Kaya ganun Pakinggan po muna natin yung speech. I-rewind po natin. Kongreso na ito, ang Committee on Justice ay pag-aaralang mabuti. Saan ba nagmula ang titulo ng Carmel Farms? Narinig niyo po ba? At yan po ay ang allegation na spurious ang kanilang titulo ay mula pa sa pag-aaral ng Pangulong Marcos. Kaya nga niya idineklara na alienable and disposable ang nasabing lupain. Pangalawa po, hindi naman ibig sabihin, granting for the sake of argument that this really belongs to Carmel Development Incorporated, hindi naman pwede ibig sabihin nun, pagsisipain niya na lang yung mga nakatira doon. May isang proseso ang batas. Kung siya ay pinagkalooban ng batas, na-play ko na po yan kagabi. Inuulit ko. Igalang niya ang batas. Dapat nararapat lang po na humingi siya ng demolition order sa mga korte. Bakit nagre-resort naniniwala sa po mga ako harassment, mga tagapangarap ay mga law-abiding citizens. violence. Hindi po sila
tingin Ako ko po, siguro kung ako iaagawan ng lupa ko, baka mag-aaklas na ako, maghahawak na ako ng tabak. Pero hindi po sila naghahawak ng tabak. Sa kabila ng kanilang kahirapan, sa kabila ng mga dinaranas nilang mga harassment, sila po ay naniwala, dumulog hanggang ngayon, nakikipaglaban sa ating mga korte. Naniniwala sila sa legal process. Pero ang mayamang angkan na nagmamay-ari ng Carmel Farms, komportable ang buhay, subalit pinaghihirapan ang buhay ng mga libo-libong naninirahan sa pangarap. Sa kabila ng kanilang kahirapan, sa kabila ng mga dinaranas nilang mga harassment, sila po ay Ayan, meron pong tanong kasi dyan si Honorable Congressman bakit legal process. re-resort doon sa harassment at violence at yung mga illegal demolition? Hindi po ako may sabi nun si Congressman. Inulit ko lang po sinabi niya. Okay? Huwag po kayong magalit sa akin yung mga CDI. Inulit ko lang po sinabi ni Congressman. Kung magagalit po kayo, magalit po kayo kay Congressman. Ako po, sinasite ko lang po yung sinasabi. So, ayun, sige po. Comment. Okay? Si Sir Glenn Laciores. So, sa madaling salita, lahat ng ongoing court cases sa Pangarap Village BS-CDI pwedeng matalo ang Pangarap Village resident sa lower court at CA. Pero sa Supreme Court, matatalo ang CDI. I'm sure alam ng lawyer ng CDI yan na matatalo sila sa Supreme Court. Kaya by force, harassment ang ginagawa nila. Tama po, may punto po kayo dyan. Ako rin po naniniwala na kahit sa lower court, dapat hindi manalo Yung pong aking pag-intindi dyan. Kung talagang ihimayin lang. Kasi, bakit ganun yung bakit ganun yung dapat lesson na yan sa lower court, kumbaga matuto sila sa Supreme Court. Sir Glenn, yan ang sinasabi natin. So kung meron pang mga bago na kaso na similar ang civil case na ipapal, yung tinatawag na recovery of possession with preliminary injunction or injunction case, declaration of ownership and quieting of title, kung meron man na susunod pa na mga kaso na similar sa ganyan, kung titignan nila yung Supreme Court decision na siyang pinakamataas na hukuman, kung doon sila titingin, para hindi na masayang yung panahon, yung oras, diba, sa hearing, dapat sa lower court pa lang, ideklara na nilang panalo na ang Pangarap Village. Kung yan ang pag-uusapan, yung mga kaso na yan, yung recovery of possession na yan, yung injunction case na yan, yung declaration of ownership na yan. Although may mga technicalities na binabanggit doon, kaya nag-lean ang Supreme Court sa Department of Education kasi nga nakitaan na may litis pendensia yung Carmel, nakitaan na meron na forum shopping, nakitaan ng yung isa pa yung unang issue na si Knight. So ganun pa man, kasi mga technicalities yun, baka sa iba kasi mag-i-interpret ng law, sabihin naman, kaya naman dinismiss ng Supreme Court yun, hindi naman ang pinag-uusapan doon yung recovery of possession. Ang naging basis lang yung technicalities na nagkataon kasi tatlo-tatlo yung sinampang kaso nila, at isang property lang naman yung pinag-uusapan, kaya na litis pendensia, kaya na forum shopping. May mga ganong kasing aspekto pero kung sa kabilang pag-iisip naman, titignan din naman natin na dapat sa lower court pa lang manalo na tayo, Of course, syempre, bias tayo ng konti sa ating pag-evaluate dito dahil tayo yung apektado. Pero meron naman kasing pangyayari dyan, yung reversion case,
reversion case naman, ang pangyayari naman po doon, pupuntahan din natin 'yon, ano? Kasi nauna kasing itong kaso na ito eh. Yung reversion case kasi after naman dito, no? Mas latest 'yon eh dito kasi ito nagsimula ito 1998 tapos ng 2002. Yung final naman na reversion case at quieting of title naman, alam ko sa RTC nanalo tayo doon, no? Kuya Glenn. No, nanalo po tayo sa RTC yung reversion case. Ang problema niyan pagdating sa Court of Appeal, parang natalo tayo, ano? Tapos nag-appeal ng mga TRO ang pangarap, ano? Tapos sa kaduluduluhan yung TRO ay hindi pinagbigyan, ano? Nag-intervene pa nga ang mahay diyan, hindi pinagbigyan, ano? So yun naman yung kaso na ang petitioner naman diyan tayo, ano? Hindi pala tayo yung public offices, yung LMB, ano? O Bureau of Land at saka yung City Hall. Hindi tayo nag-intervene. Nag-intervene tayo late at hindi na tayo tinanggap, ano? Alam ko po sa aking pagkaunawa doon sa RTC panalo tayo doon. Yung case na reversion at saka quieting of title. Nung tumaas na yon sa korte, baliktad naman ang pangyayari. Ano? Tayo naman ang parang yung ating petition naman, baliktad naman ang dinismiss in favor naman sa Carmel Farm. Ano? So, may ganong aspekto. Okay? So, anyhow, yan ay mga court decision na we have to respect, ano? So, yung huling-huli ngayon na ayon kay Cap Bren at ayon kay Pres Edwin Feliciano ng Mahay, yung quieting of title, ano? So, sa ganyang aspekto, hindi muna ako magko-comment, baka ma-technical tayo, ano? Kasi ongoing sa court po 'yun eh. So, ayaw natin na tayo po ay masita, ano? So, tahimik po muna tayo doon. Ayan, po muna natin yung mga judge natin magano. Okay, basta itong ating pinag-uusapan, yung mga ano naman na ito eh, mga previous court decision na at nandiyan naman sa internet yan, lantad naman, so anyone can Oy, nandiyan si Ate Loretta, no? Good PM, Ate Loretta. Condolence po ulit Ate Loretta. Hindi ko lang alam kung kilala ko yung si Bricks po ba yung pangalan nung pumanaw. No, nakikisa po kaya kami sa inyong pagdalamhati, ano? So, ayan. Ilan na ba tayo ngayon? Ilan na ating 30 na po tayo, dumami na tayo ng konti. Ano, pero mas marami pa rin kagabi, naka 50 tayo. Okay? Try ko po na tapusin yung ating programa hanggang 11:30 para hindi na po tayo masyadong gabihin, ano? So, yan, strategy kasi ang pagdemanda na kung walang pera ang demanda aatras na or aalis na sa properties kasi syempre baka mga first timer tapos ganyan nga 3 cases ang ipapile, so need mong madaming pera to attend those cases. Buti na lang talaga inuna ang Pangarap High School at naging excellent reference ng ongoing cases. So, okay po 'yon, ano? Actually, nagkalat po ang Carmel Development Incorporated diyan sa kaso na yan. Nagkalat po sila diyan. Dami nilang mistake diyan eh, ano? Unang-una nga yung nasita sila ng korte, yung forum shopping, Lidis Pendicia, tapos doon pa sa mga pagsusumite ng documentary requirements, ano, na technical din sila diyan, si Liamas, yung kanilang counsel, na pagsabihan din yan eh, kasi parang may hinihinying isang dokumento. Basahin niyo po yung buong ano. Tapos ang pinagre-request, ang sinasabihan yung DepEd, pero ang nag-provide si Liamas. Tapos nung bandang uli, dinideny na, hindi naman namin counsel si Liamas eh. Ano lang yan, parang collaborator lang, nag-ano lang ng ano. Pinapatunog nila na hindi dapat kami ma-technical doon sa kasi nag-provide siya ng document eh.
Tapos yung pinrovide na document, in favor pala sa Department of Education. So nagkalat sila diyan eh. Pero natuto na sila, gumaling na, ano? So do sa mga sumunod na kaso, gumagaling na sila eh, ano? Tapos yung kaso ni Moreliesa, BSCDI, ano? Sumobra naman ang galing doon, ano? Ay nako. Ayan. So, yan. Pag sa legal way po, yan ang ating masasalamuha, ano, at may encounter na mga usapin, ano. So, dapat po dito maging matalino po tayo kasi nga ang programa po natin, ang talagang layunin ay magpaliwanag, ano, kahit wala po tayong kumbaga sapat na kaalaman dito. Kapalan na lang ng mukha ito. Ano, kinakapalan na lang po natin yung mukha natin na hindi naman tayo karapat-dapat, pero gumagawa po tayo ng mga kaparaanan, ano. Ayun, si Bayaw, Clip Richard Oliveros Ranan. Siya po pala yung pumanaw. Bayaw po pala ni Ate Loretta. Nakikiramay po kami So Ate Loretta, ano po yung i-test para ma-testing na rin po natin yung yung ating tinatawag na Zoom. Nandiyan na po yung try nyo nga po mag-join, ate. Join po kayo, ate. Try lang natin. Na-receive nyo ba yung invites ko? I-ano ko uli yung invites, Si Ate Cuartero, Pem Cuartero, baka gusto rin mag-join. Okay? Send ko po uli yung yung invites, ano? Pwede na po tayo kasi yung ating meet na topic sa gabi pong ito nairaos naman natin kahit papano, ano, at sana shade ng konting kaliwanagan. Hindi naman talagang maliwanag kasi hindi naman tayo abogado, pero at least makapagbigay sa atin ng konting kaalaman. At ayoko rin po nga magbigay ng false hope, ano? Ayoko po rin po magbigay ng false hope, no? Pero kung ating magiging basihan yung privilege speech ng ating Honorable Congressman Erese, alam niyo po magandang pagsilay ng pag-asa. Kasi siya mismo ay nakikita niya na may pag-asa sa dulo ng tunnel. Kung iintindihin po natin yung privilege speech niya, ano. So, pero dito sa ating programa, ayoko po magbigay ng ganyang komento o pulso. Ate Marieta Jane, dito na lang po sa PBOC kayo tumawag. Pwede naman. Mag-video call ako, Pwede ko kayo dito. Mag-call ako. So, try natin dito. Sige. Baka si Ate Maria, no? Pwede siya, i-ano ko, Try natin dito. Tapos, Loretz Pasha. Ayan. 3 kayo, in-invite ko. Si Ate Marian, Marieta Jane. Call ako, Try natin. Para makita naman po kayo dito sa ating broadcast. Ayan. Ito, hindi Zoom yan. Yun, si Ate Loretta, nandun din, no? Hello, ate. Good evening. Live na tayo. Hello. Condolence po. Ay, salamat. Yan, bati po kayo. Narinig naman? Opo, narinig na kayo. Good evening. Pagkatapos na. Galing namin sa kabilang channel. Good evening po sa lahat. Maraming po salamat sa ating mga kapitbahay na sumusuporta sa ating Pangarap Village Internet Broadcasting. Ayan. All over the world ang ating mga Germany pa tayo eh. Germany, KSA. May echo Once ba? again dito kami sa Singapore. Kasi nandito ka rin sa dalawa.
Nandun ka Ay, sa, oo nga pala. i-close natin muna yung Zoom na lang. Close natin yung Zoom. Yan. Sa ano na lang, sa Facebook na lang. Para Sa Messenger. maka-join si Ate Mayet ba yan? Yan. Pwede siguro siya dyan. Ayan, kita naman eh. Ayun. Mayet, dito ka daw. Mayet, dyan na. Sige, close ko na tong Zoom ko. Dali, Okay. Diyan na lang tayo para maka-join siya. Nagtatry siya sa Zoom, hirap na hirap eh. So, diyan na lang tayo. Ayan. Nakikita naman eh. Ayan. Nakikita naman. So, okay lang So, yan. good evening po ulit sa lahat at salamat po sa mga nakikiramay sa aming family. Lalo na po sa Ranan family, kay Cliff. Yan. Hoy, salamat Eric sa lahat ng mga mga tulong mo sa Welcome, sa ating welcome. bayan. So, Natututo din kaming mag-StreamYard okay nga eh, di ba? Ayos. Ayan. So, para sa bayan natin yan. sige po. Napakinggan niyo po yung ating discussion ngayong gabi patungkol po dun sa DepEd case at CDI na ano niyo po ba? Narinig niyo yung previous discussion natin? Hindi pa, kakahabol ko lang kayo. Okay. Sige. So, hinyan ko sana kayo ng... I-reply ko Oo. siya. Sige. Si Ate Mayet ba yun? Mayet? Siguro nakapanood siya eh. Join siya siguro. Siya yung nakapanood. Nag-offline na si Mayet. Nag-apply na? Sino pa kaya pwede Ngayon sa ating mga kababayan dyan sa Pangarap Village, pero lang po, subaybayan niyo po yung lahat ng mga episodes kasi importante pong malaman natin yung mga detalye, ano ba yung mga bagay-bagay. Dahil wala naman po talaga nagpapaliwanag sa atin yan. So, maraming salamat sa Panginoon dahil meron tayong ganitong platform ngayon na pag-aaralan natin, na pag-uusapan. Kasi wala naman po talagang, di ba yung media, di naman tayo tinutulungan din. I-cover tayo for a while and then that's it. Tapos na. So ngayon po, ito yung pagkakataon natin. We have this platform gamit ang internet, gamit ang Facebook, at kung ano bang mga applications dyan, whether Zoom, pwede kayo mag-phone patch. So Yes, gusto nyo pong mapasama dito, binibigay naman po ni Eric. He's sharing his platform, his resources to us. So let's leverage on that. Let's maximize all these things, my time. So time is the essence, mga kababayan. So I'm sure alam nyo yan, naiisip nyo yan, nararamdaman nyo yan, at gusto nyo ilabas ang inyong saloobin. So this is the platform. We really encourage everyone. Diba? Boses ng pangarap. Kasi kailangan manggaling yan sa bawat isa. No? I cannot speak for Eric, Eric cannot speak for me. No? So lahat tayo, kung sino yung natatapakan ka, ikaw ang aaray, diba? Hindi naman pwedeng i-aray tayo ng iba. Hindi naman siyang natatapakan. Correct. Agree. So yes, sa mga kababayan natin, talaga salamat sa suporta din ng mga barangay. Sa mga suporta naman. May mga pagkakataon, may mga bagay na kinakasama ng loob natin. So, kailangan kasi yung right channel. Sino ba yung tamang tao na dapat kausapin sa mga bagay-bagay. Kaya medyo challenge ngayon kasi COVID, hindi tayo pwede magsilabas. Kaya nga, andito yung online. Pwede kayong mag-Facebook Live. Let's say, meron kayong mga kagaya nung kagabi yata, meron yung parang sunog sa bali-balita. Kasi kung maghahaka-haka tayo, kuro-kuro na, ay may sunog, may ganito. Pero hindi natin alam yung detalye, hindi naman pala tayong kapitbahay, nagpapanik tuloy yung iba. So, kakabahan tayo, wala pa namang kuryente. So, kung sino yung malapit doon sa pinangyarihan, pwede namang, tas kung may access po kayo, i-share na lang yung details. At maganda, may proof, Ang request ko sana kung may proof o video o kasi pag ako dito sa broadcast ko, ayoko magsasalita dito ng walang batayan. Mahirap. Oo. Kaya kina-qualify muna natin. Babalikan tayo yan. So, yun lang po ang pakiusap natin. Photo, video, yan. Kailangan po talaga may ebidensya. Kaya nga yung iba, pinapablatter pa, di ba? Dokumento. Kasi kailangan mo i-report yung mga insidente yan eh. Incident report yan eh. Protection natin yan sa bawat isa. Yeah. Yung mga importanteng bagay. Kamusta na po ang family ngayon? Makwentuhan niyo po kami. Nakaburol ba? Paano bang ginawa? Ay, nasa malapit din sa Diamond Crest. Malapit, lagpas lang ng konti doon sa gate mismo.
the Gateway Funeral Homes. Actually, mga kabatch ni Luz Biminda, yung sister ko, nandoon na. Sila, nakita Ano, ko sa picture sila. so Ivan nakaburol? Tatad, Nakaburol, oo. no? Hanggang ano yun, hanggang 26 ang libing eh. Ayun, baka gusto niyo pong manawagan o ano, kasi meron Ayun, ako, nakatune in sa atin kasi na iba marami-rami. hindi yata makakatawid. So, higpit daw dun sa may tulay, sa may malaria. Yung mga pwede lang. So, yung mga iba, mga pwedeng makatawid, nandun lang po sa The Gateway Funeral Homes hanggang sa 26 po ang libing sa Providence Memorial Park. Napaka-challenging po kasi biglang nawala si Cliff. Bali Bayaw, ibig sabihin, sino yung asawa niya, yung kapatid niyo, parang ganon? Yung kapatid ko, yung second sister ko. Mas matanda sa inyo o mas bata? Mas bata. Ako yung panganay. Okay. Sa text ko lang na-receive, di ba, na after ko nung sa Zoom, may technical tayo sa audio, naka-receive na ako ng text. Pero hindi niyo pa alam Sabi, noon. wala na si Cliff. Nagpanik na kagad ako, wala na si Cliff. Ano nangyari? So, inisip ko yung kapatid ko, mag-isa sa hospital. Pwedeng makwento niyo, hindi naman ano yung naging oo dahilan? nga. Kung ano? Yung details, hindi namin alam. Basta Hindi ano naman lang, kasi masyadong nag-aano siya, nagpo-frontliner si, nagtatano din siya, nagta-tricycle driver dun sa, sa within the village. Tapos, hindi ko alam yung mga details na nangyari talaga kasi may mga salaysay eh. Tapos, under investigation daw. Basta yung kapatid ko, mga 11 o 10 something. Basta during yung broadcast natin may tumawag sa kanya, punta sa ospital, yun nga, may nangyari daw. Kaya lang, pagdating niya doon, hindi na niya inabutan. Pero hindi related sa sakit. Hindi related sa sakit. Hindi. Nasaksak kasi siya eh. Yun. So parang criminal, kaya mahirap ding mag-comment na. Tama. Sige. Okay. So binabati. Nakakabigla lang. Ang masakit yung bunso. 3 years old pa lang kasi yung bunso. Ang alam niya, inuubo lang ang papa niya, may sakit. So, iyak tayo. Ilan ba anak? Iyak tuloy din ako. Ilan ang anak? 3. Ang maliit, 16, ilang taon? 12, tsaka 3 years old yung bunso. Bata pa yung... Yung pa naman ang close na close sa tatay niya, sa papa niya. Sige, natin, pag sa Diyos din natin kasi mahirap mag-ano dyan, Wala ang buhay. Si Manny Paleno, ate, binabati ka. Hello, ate Loretta daw. Ay, Manny. Oo nga. Manny Paleno, nakilala mo si Manny? Classmate natin yan. Nasa Myanmar siya ngayon. Si Manny. Yan, nakabatch natin. Yan, Manny. Oo nga, kaka-add niya, may bago yata siyang Facebook account. Yan. Mga kababata ko yan sa lugar namin, di ba? Sa Waling-Waling Street sila. Si Lorena Paleno, si Manny, si Lorna. Ang kasama ko sa mga sayaw-sayaw noon, si Lori, yung ate nila. Si De Leon. Kami na naman magkaka-batch. Although 2 years ahead ako sa ate niya. Ayun. So, salamat sa mga Natapos na ba yung discussion nyo sa case? Tapos na. Sa Yung meet topic namin na itawid naman kahit papano, sana nakapagbigay linaw na yun nga ay may mga punto tayong binabanggit doon. Sinasabi natin na yung mga sinampa ni Carmel na pinetition ni Carmel against the Department of Education na nagpapakita doon yung pagmamay-ari. Gusto nilang i-claim yung lupa ng Pangarap High School at Elementary School actually, na sinasabi doon sa kanila nga daw, yung recovery of possession, re-recover nila with preliminary injunction. Kasi at that time, para nag-extend yung Pangarap High School dati. At si Clarita Martinez din, yung principal, ganon din sinampahan din ng injunction case at declaration of ownership and quieting of title. Tatlong kaso, pero isang property lang yung pinag-uusapan. Kaya 3 kaso, isang property. Naintindihan niyo po? So, 3 kaso, sabay-sabay. Within the same timeline? Correct. Siguro mga weeks lang ang pagitan. Kaya ang lahat ng yon, nagsalubong lahat yun sa RTC. Iba-ibang branch lang dinilites, yun ang nangyari. At despite sa ganon, panalo sila sa RTC. Kita mo yung na yan.
Tapos, pagdating sa CA, ganun din sa Court of Appeal kasi nag-appeal ang Department of Education eh. Ganun din ang ruling. Nag-request ng certiorari ang Supreme Court to review the case. Ano? At sa pagre-review nila, 3 yung binanggit nilang grounds bakit nila dismiss ang petition in favor sa Department of Education. Yung 2 bagay ang gusto kong i-raise up, yung litis penditia at saka yung may administrative circular number na yung tinatawag na forum shopping. Yung forum shopping, ibig sabihin, sampakan ng kaso, Sabay-sabay. No? sabay-sabay, isa lang naman yung pinag-uusapan nyo. No, lahat yan yung recovery of possession with preliminary injunction. Parang yung minsan, yung na-cite mo na na pare-pareho sila sa mga Consuelo Heights. Tapos sila rin ang nagdemandahan. Supposed to be magkampihan sila, tapos sila nagdemandahan. So, kasi kailangan pa ulit-ulitin mo rin basahin yung dokumento no? yung kaso Oh, yes. Minsan sa pagbasa mo ulit, may makikita ka na namang, bakit nga? Parang magtataka kayo. Yes, ganun. Doon naman, yung sinite ko doon, kinorek ko yon kasi nagkamali ako nung unang broadcast. Kasi nga dahil doon sa pagkalatag nung ipopost ko rito yung kung titignan mo yung pagkalatag nung kung ikaw hindi na masyadong technical na katulad nga natin na hindi naman tayo ganun ka-technical, malilin lang ka nung yung arrangement mahirap din kasi talaga pagbatas. Ang nangyari doon, sinama nila sa respondent yung yung si Consuelo Heights, si Tomasa Bartolome nakahanay doon sa respondent. Ang petitioner, di ba si Tuason? Gusto kong ipakita sana ganun nangyari. So, malilin lang ka. Yung arrangement, So, ito, dali ano ba to? Escape full screen. Dali try ko na dito na sa kabila. Marami akong pinipindot dito O kaya nga, nag-i-invite nga tayo kung meron po mag-i-sponsor nung lawyer. Please, kumbaga, hanap tayo ng sponsor para may kabalitaktakan ako dito. Although may kinakausap naman tayo na lawyer, yung isang lawyer ayaw niya ng live gusto niya offline lang. Ang hinahanap natin dito, yung pwede natin makabalitaktakan dito. Okay? Oo nga. Siyempre, iba pa rin yung talaga. Kailangan natin resident. Naman citizen journalism, Oo. Mas maganda pa rin kung meron talagang gano'n na talagang pag may sinabi ako medyo technical, babalidate, di ba? Mas maganda di ba? Mas panipaniwala, kaysa yung ako lang pa na yung banat dito. Ayan. Ito i-play ako dito kung nyo. Ayan sa Facebook makikita mo. Ayan. Yan yung GR70484 na case. Nakita mo natin? Ayan. Sa Facebook na yung sa broadcast sa mo. broadcast na. Pipinid ko doon. Ayan Okay. Tamo. Ikaw, pag chinek mo yan, hindi ka lawyer, makikita mo, saan nakahanay si Tomasa Bartolome? Saan nakahanay si Consuelo Heights Homeowner Association? Saan nakahanay? Nakahanay siya sa Register of Deeds. Yung mga viewer po natin, pansinin nyo. Nakahanay si Tomasa Bartolome at saka si Consuelo Heights under ng Register of Deeds, Caloocan City, Ministry of Justice, and the National Treasurer. Doon siya nakahanay. Yung mga yon, respondents yun Ayan Ang petitioner dyan, kung maintindihan nyo, yung mag-asawang Tuason. Si Tuason. Yan ang petitioner. Ayan maliwanag naman Petitioner BS, Register of Deeds, Caloocan City, Ministry of Justice, and the National Treasurer. Respondents. Tapos, ang dapat doon, ibinaba niya sana mula doon kay Tomasa Bartolome. Kita mo na hindi ko lang alam kung SOP nila ito sa doon sa nag-ientrada. Siguro naman hindi naman sila magkakamali kasi official document to.
pinasok doon kasama kay Tomasa Bartolome, tapos in her on behalf. Although, after naman doon, nakalagay naman petitioner intervenors. Ayun, nakalagay naman sa dulo. Ano? Same as Orlando. Si Orlando A. Rayos, ganun din. Petitioner intervenors din. Pareha sila ng kategorya ni Tomasa Bartolome at saka ni Consuelo Height. Pareha sila, di ba? Pareha silang petitioner intervenors. Bakit si Orlando Rayos hinihiwalay? Sipin mo. Ayan, mayroong isang space. Bakit si Tomasa Bartolome isinama dun sa hanay na pwede namang i-enter mo na yon, magkaroon ng isang spacing para malinaw. Di ba? Na petitioner intervenor. So parang merong, alam mo na, konting, di ba? May parang hindi mo masabi pandaraya ng konti o panliling lang ng konti. Kaya maiintindihan mo lang yan pag binasa mo na doon yung kaniyang decision. Kasi sa bandang huli, humirit ito si Tomasa Bartolome at saka si Consuelo Heights na sila din affected ng PD 293. Ayan, nandyan. Mababasa mo dyan pag binasa mo yan. Umaangal din sila. Not just only Tuason ang umaangal. Umaangal din. 1988 pa yan. Oo. Umaangal din. Ayan, ito to. Yan. Petition for intervention have late filed by 64 persons, members of the Consuelo Heights Homeowner Association headed by Tomasa Bartolome on the claim that they too had been divested of their lands by the same Presidential Decree 293, adopting as their own the allegation and prayer embodied in the Tuason petition. Ibig sabihin, kaisa sila sa panalangin, allegation ni Tuason. Yan. Hindi sila kaisa noong Bureau of Land o noong Registry of Pero doon Deeds. sila naihanay. Doon sila naihanay. Oo. So, nakita mo ate, dito mo lang maintindihan na ganon. Si Orlando Rayos, hinanay naman nila doon sa may kumbaga naka-enter ng isang paragraph. Ayan, si Orlando. Ba't di nila ginawa kay Tomasa Bartolome yun? Kaya akala mo ngayon... So when you say petitioner intervenor, sali ako, ganun. Oo. In layman terms, Oo. sali ako dyan sa kaso, affected din ako. Sali ako. Correct. Kaya akala mo, intervenor siya nung respondent. Akala mo, isipin mo na ganun. Yung pala, intervenor siya nung petitioner. Yon. Which is si Tuason. Ganon. Nakakalito ng konti. Sa lahat na ng kaso, yan ang ginagamit Oo. So, which is Tuason lang naman ang nanalo dyan. Yon. Maraming dyan yung GR 70484 na yan, maraming dapat linawin dyan sa decision na yan. Ang dami, super dami. Kasi, mabasahin ko yan, si Tuason lang ang nanalo dyan. Correct. Yung kanyang property na 8,756 square meters. Correct. Oo. Pero, ang nangyayari yan, in reality, ganito. Pumupunta sila sa Registry of Deeds at pinapatanggal nila yung inscription, hindi lamang nung titulo ni Tuason na less than 1 hectare. Ang gusto lang ipatanggal yung buong 3 titulo doon sa Presidential 293 na controversial na titulo daw ni Carmel Farm. Yun ang pinapatanggal nila. Ngayon, sabi ko nga, ang argumento ko, itong si petitioner intervenor na Orlando Rayos, meron tayong dokumento niyan, na pumunta yan dyan sa Registry of Deeds sa Caloocan. Intervenor petitioner na yun nag-motion na pinapatanggal yung yung inscription na sinasabi ng Supreme Court. Pero hindi siya pinayagan, in-expunge pa nga siya. Ngayon, etong si Carmel Farm na hindi naman siya kaparty, hindi naman siya petitioner intervenor sa kaso, gusto ganun ang gawin. In fact, etong si Rayos, legal counsel nila, doon sa ibang kaso. Kasi nagsampa din pala yan ng squatting case, yung squatter, yung anti-squatting, nagsampa siya. Sino na sinampahan niya ng Yung mga residente ng Pangarap. Kaya alam mo, tao siya ni nila Carmel. Okay. Kaya dito, in a way, nagkamali din sila.
ano, ang Carmel. Kasi hindi nila na si Tomasa Bartolome nasama eh. Dapat nag-intervene na rin sila. Mali. Sorry. Kaya ngayon, hirap na hirap sila ngayon sa Masalimuot na ang nangyari sa mga kaso-kaso sa pangarap. Oo. Ngayon, pinapatunog nila ngayon, itong GR70484, pinapatunog nila kasi nakasama sila dito sa discussion eh. Pinapatunog nila ngayon na kasama sila, no? Na pagka kinancel yung inscription doon sa titulo na nabili ni Tuason, gusto nila mangyari din yun sa kanila. Okay. Yun. Ang problema nga, marami silang kailangang ipaliwanag bago mangyari yun. Kasi kailangan ipaliwanag nila sa Bureau of Land, sa Land Management Bureau o sa RD, paano nila na-acquire yung 156 hectares. Paano? Kung nabili nila yan under Act number 1120, which is the Prior Land Act, or CA number 32, na hanggang 10 hektarya lang ang maximum na pwedeng ma-acquire. Mate-technical Ako sila naman, doon. may tanong ako. Let's say kung 156 hectares. Let's say, assuming kanya lahat, pero binenta na di ba? Hindi, ang binenta lang, hindi naman yung 156. Ang binenta lang, less than 1 hectare. 8,000 square meter. 64 sila 64 yung di ba? Let's say situation 8,756. Less than 10,000 square meters. Isa siya. Yung 64 pa. So yung 64 na yon, tag-iilan kaya ang area ng kanilang mga property? Hindi, meron pang doon sa 64 na yung kay Consuelo Heights, may malabo pa nga din doon. Ang tanong doon, nasaan ba yung ano bang lupa yung kiniklaim ni Consuelo Heights? Yan ba'y nandoon sa loob ng PD 293? Yung 156 hectare, kasama pa siya doon? Wala naman nag-research ako. Wala namang lumabas na na Consuelo Heights Association sa loob ng PD 293. Wala. Okay. Walang Tomasa Bartolome. Pag ni-research mo, makikita mo sa internet ang mga property ni Tomasa Bartolome at saka, ewan ko lang dyan sa Novaliches, sa Quezon City. Nandyan. Sabi nga ni Capbre, nag-research din sila. May Tugigaraw pa nga Ayun. May ganon. Sa Mindanao pa nga daw yung iba. Kaya, tatanungin mo, nasaan yun? Nasa loob ba sila ng PD 293? Diba? Kasi kailangan maging ang qualification para makabili ka under prior land na. Kailangan bonif yung tinatawag na nandun ka. Yun ang isa sa qualification No, hindi lang basta may pera ka. Kailangan bona fide resident ka, nandoon ka. Kaya nga dito sa 70484, may argumento din sila diyan na pinapaliwanag ni Carmel. Hindi pa pwedeng nandiyan ng mga mahay, sabi ni Carmel. Nag-cite pa siya ng law of P6 Kasi sa law of P6, hindi pwede sa isang lugar na naka-occupy yung isa tapos naka-occupy din yung isa. May argumento siyang law of P6 na ginagamit sana kung ang pinag-uusapan natin yung bangko, yung bangko, yung silya, pwede mo sigurong i-apply doon. Pero di mo pwedeng i-apply yung law of P6 na kinukot mo dyan sa GR70484 na sa 156 hectare na lupain. Di ba? Ikaw naka-occupy ka pa lang doon sa 10 hectares lang, yung iba naman naka-occupy pa doon sa 146 hectares. Pwede magsabay. Mali yung argumento kung madami ng mga mali yung argumento. Marami pang mga nagsumasali sa ating sa yung broadcast. 27. Queen Lala. Queen Lala, si Bernadette Flores, Ramon Caballero. Ayan. Si Josephine Cesar Palmario from UAE. Ayun. Sige, batiin mo ate. Hello, Josephine. Yan. May sinasabi ba sila? Yan. Thank you for watching po. Suportahan natin ang ating mga activities, online activities sa ating Pangarap Village. So, ayun. We just want our voice to be heard. Yan po ang pinaka-importanteng natin ngayon. Meron tanong dito, si Kuya Glenn. Ang sabi dito, from Kuya Glenn, sabi niya, sana may lawyer na pwedeng sumagot. Ito ang tanong ko.
pwede bang i-attach yung Pangarap High School BS CDI decision ng Supreme Court sa mga idinidemanda or ididemanda pa lang ng CDI para tapos na agad ang hearing at di magastos? Nakuha mo yung tanong, ate? Sana may lawyer na pwedeng sumagot nito. Tanong ko, sabi niya. Pwede bang i-attach, kung may guest tayong lawyer dito, masagot agad, ano? Dati yan. Oo. Oh, yung mga nananawagan po kami, yung mga gusto Mga lawyer. mag-sponsor, no? Ng dito, mag-guest natin. Ito yung ating 10 o'clock habit na ito eh. Araw-arawin natin habang nakakulong ako dito sa bahay. Pag ako nakalabas dito, bahala na kayo. Ano na ba ang ano niya dyan? ano ba yan? Ano na? MCQ ba lang? MC, modified. Modified. Kaya hindi pa rin ganun ka, no? Kaya habang nakakulong po ako dito sa aking bahay, pasensyahan niyo na po kami ni Ate Loretta, pagtiyagaan niyo po muna kami. Dahil pag ako nakalaya, Balandra kami sa inyong mga screens. pag kami nakalaya dito, hindi ko na po magagawa ito. Kayo po, kung gusto niyo pong ituloy, may pattern na kayong susundan, ay tuloy niyo po. Ponduhan niyo. So, ngayon, habang nandito tayo, ang pakiusap natin dun sa may nakakaluwag-luwag, kung gusto mag-sponsor ng lawyer, kasi ito may mga tanong hindi ko rin naman to pwedeng sagutin, Hindi ko po masasagot yan, Kuya Glenn, pasensya na. Ang madidiscuss ko lang yung pwedeng desisyonan. Kasi ito, mabigat yung tanong niya, hindi ko kayang sagutin to. Sana may lawyer na pwedeng sumagot dito, Tanong ko, pwede bang i-attach yung Pangarap High School BS CDI decision ng Supreme Court sa mga ididemanda or ididemanda pa lang ng CDI para tapos na agad ang hearing at di magastos? Kasi nga, sinasabi natin dito, kanina kasi pinakita ko yung insight. Itong mga case na dinidiscuss natin dito, mga precedent case na to Kumbaga, pwede nang pagbatayan ng gobyerno o ng korte sa mga susunod pang kaso para hindi na paulit-ulit, di ba? So mayroon kagad silang decision. At yun ang tanong ngayon ni Kuya related doon na baka pwedeng itanong sa na i-attach daw kung mayroong mga isasampa na yung decision. Mga lawyer lang talaga makakaano yan. So hindi ko po masagot yan At saka alam mo, kahit lawyer ka, hindi rin kahapon nga nung isang araw may kausap akong lawyer. Di ikinuwento ko na, siguro mga isang oras na ako nagdadakdak, kinukwento ko yung background. Hindi pa rin siya nangangahas na magbigay ng comment Yung ibang matatalinong lawyer, gusto niya pa talagang maintindihan yung kaso natin. Dahil yung kaso natin, voluminous records na sa mga korte. Sabi nga ni Congressman Irese, kung hindi mo talaga bibigyan ng panahon, aaralin, mahirapan kang mangahas na magkomento Lalo na kung licensed lawyer ka. Kasi mo, let's say may lawyer na mag-take over nun. 30 years yun Yes. Ilang dokumento, ilang kaso yung babalik-balikan nila. Tama. Kaya ako lang dito, Salimuot na medyo pangahas ako na minsan nag-i-interpret o nagkukomento, kasi by heart naiintindihan natin Yun yung advantage natin, Pero kung galing ka sa labas, kahit lawyer ka, hindi ka mangangahas na magkomento basta Ayun dalawang lawyer yung kinausap ko Ay sabi, bigyan mo muna ako ng mga dokumento, hindi talaga sila magko-comment agad-agad, Kahit siguro may mag-guest tayo dito na lawyer, hindi mangangahas Ang siguro sasabihin niya, doon sa general, yung general, hindi specific na kaso ng Pangarap Village. Sasagot yan, pero in a broader realm or aspect, yun ang nakikita ko. Pero kung hihingan natin ng kasi nga yung sample hihinihan ko ng nung suggestion yung lawyer Pag sa mga broader nakakasagot siya agad-agad pero sabi ko, sir, ito yung senaryo. Sabi ko, sir, meron GR 70484, okay, na Supreme Court decision na sinasabi binovoid yung Presidential Decree 293. Yan, yun ang ko Tapos, ito po yung mga pinag-uutos ng korte na gagawin. Okay? Yung PD 293 hindi na dapat ipatupad. Tapos, ina-advise yung petitioner
na gawin niya, makakaya niya na kung papatanggal niya sa RD yung inscription, di tanggalin. Ganon din yung respondent, which is RD at saka Caloocan City Hall. Tanggalin yung inscription doon sa titulo niya. Ang mga underlying question, ganito. Pag binoid ba yung PD 293, ang ibig sabihin ba, void na rin yung titulo ng mga residente ng pangarap? Kasama bang na void yon? Yun. Hindi niya masagot eh. Hindi niya masagot. Lawyer yun ha? Lawyer yun. Hindi niya masagot. Ang daming mga tanong na lumalabas dyan eh. Di una yon. Kasama bang na void yung titulo ng mga tao? O yung PD 293 lang ang binoid? Pangalawang tanong, yung kaninang overlapping issue. Ano yung tatanggalan ng inscription? Yung titulo lang ba ni Tuason na nabili niya sa CDI, sa Carmel Farms? O yung buong titulo ni Carmel Farms ang tatanggalan ng inscription? Hindi masasagot ng lawyer eh. Hindi masasagot eh. Hindi masasagot. Tapos, walang provision doon sa GR 704 na 84 na sinabi na, sige, binoid na namin yung 293, binoid na namin yung titulo nyo, ito, ililipat namin kayo sa isang lugar, isang resettlement, dito kayo pupunta, ganyan. Walang ganong instruction. So, tanong din yun eh. Ibig sabihin, kung binoid yung titulo, binoid yung PD 293, saan kami pupunta? Kung makatao po yung inyong desisyon, saan kami pupunta? Ano gagawin doon sa mga title holders? Yung squatter nga lang na walang titulo sa estero, di naman sila inutusan ng gobyerno na tumirik doon sa estero, doon sa mga kanal, sa mga ilog Pasig. Pagka sinabi ng gobyerno, alis kayo dyan, bago paalisin, binibigyan muna ng di ba? Ginagawa muna ng resettlement area, ginagawa muna ng hanap buhay. Kailangan hindi lang sila may bahay doon, meron pa silang hanap buhay para hindi na sila bumalik doon sa estero na bumabara sa kanal. Ito taga-pangarap na pumunta naman doon pinag-utusan naman ng gobyerno ng Pilipinas na pumunta doon, na nahimik naman tayo sa Malacanang, yung ating mga magulang, inutusan tayo pumunta, sumusunod tayo sa batas ng mga panahon na yon. Tapos biglang merong ganitong court decision na void. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Kung papaano. Pagising mo, wala na. So, nagpalit lang ng constitution, wala na. Diba? So, maraming doon yung GR 70484 na yun, kung talagang analisahin natin, maraming mga, kahit lawyer. Sana maayos na. Karoon naman ng, maawa naman ng, presidente ng, 3 taon na. 30 taon na. 3 dekada. Ayan. Since 1988, na ngayon? 2020. Goodness. Yun na lang doon. So yan. Lumalalim na gabi ang gabi ate, 11:54 na. Mag-alas 12 Nakailang na. ka na. So there was one episode, I think about 2 hours no, nag-run ka na ng 2 hours. Pahaba na pahaba. So ate, may sasabihin pa po kayo at tayo wala na yun. Salamat lang sa mga nag-tune in ngayon. Okay, bye-bye po. Good evening. Bye-bye. Isara po natin ng isang panalangin po yung ating programa. Yun po aking hinihil. Kanina kasi nag-opening prayer kami. Sabi ko para gabayan tayo ng Diyos, umpisahan at tapusin natin ang ating programa sa pamamagitan ng panalangin. Okay? Tayo pong lahat ay manalangin sa Diyos. Ama, sa gabing ito, nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan sapagkat kahit po sa aming kaliitan ay napahintulot nyo po na magkaroon po kami ng ganitong broadcast dito po sa internet para po sa aming mga kapwa, mga kapatid yan po sa Barangay 181 at 182. Ama, alam naman po namin na kami po ay walang kwenta, wala po kaming pinag-aralan at tanging pong karga-karga po namin sa aming sarili ngayon yung kagustuhan lamang po na magkaroon po ng hustisya ang mga residente ng Barangay 181 at 182 na maigawad na po ang mga lupa diyan sa talagang rightful owners at lumabas na nga po ang katotohanan sa pamamagitan ng paghatol ng kung sino man po ang ipapadala nyo sa amin, kung korte man po o ang presidente man po o ang congressman po ang gamitin yung kamay upang ang inyong pong
paghatol po sa amin ay maigawad niyo po. Ama, wala kaming sawang mananalangin at hihingi po ng awa sa inyo sapagkat alam namin ang pinakadulo-dulo ng lahat ng mga kapangyarihan ay kayo po. Kaya Ama, sa inyo po kami dumudulog, sama-sama po kami buong barangay po ng 181 at 182, kasama ang mga leaders, kasama ang mga residenteng napipighati po ngayon. Wala po silang ilaw, mainit daw po. Kanina may naman nag-message po sa akin isang ina ng tahanan. Marami po akong natatanggap na mensahe na kalunos-lunos po ang kanilang pinapahiwatig sa akin na sitwasyon po nila diyan sa aming lugar na pinagsilangan po sa aming katawang lupa. Kaya Ama, ang inyong awa po, ang aming inihiling, ang aming pong tanging masasandalan at pwedeng kunan o hugutan, Panginoon, ng aming pag-asa. Kung kami man po, Ama, ay nagkasala o nagkaroon kami ng mga kasalanan sa inyo, ang buong pangarap, amin pong hinihiling din ng kapatawaran. Kaawaan niyo po ang bawat isa sa amin, maawa po kayo, at tulungan po kaming lumakad ng may katuwiran sa inyong harapan upang sa gayon wala nang hadlang upang maigawad niyo po sa amin ng lubos-lubusan ang pag-aari po sa pangarap. Pinapanalangin din po namin ang aming kaaway na si Greggy Araneta III, ang kanyang kumpanya. Hipuin mo po ang puso ng aming kaaway na nawa Ama for some sort of pakikipag-intervene niyo po sa kanya, na baguhin niya na ang plano, nang sa gayon mautusan niya ang kanyang mga tauhan, ang kanyang security guards na huminto na sa paghaharas, sa pagdidemolish ng mga bahay na wala namang kaukulang permit sa korte. Ama, purihin ka sa aming pagpapahinga sa gabing ito. Kayo po ang sumama sa amin hanggang sa aming muling paggising. Sa iyo po ang kapurihan, O Diyos, at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ayun. Amen, amen. Praise the Maraming Lord. salamat Praise the Lord. po sa lahat ng nakipagkaisa, nakipag-view po sa Hindi po atin. ulit. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po.